Mahigit 12 milyong Pilipino ang gutom. Ilang dekadang problema na tila wala pa ring solusyon. Sa pagdaan ng panahon, silang mga gutom na lang ang humanap ng solusyon. Diskarteng mahirap man sikmurain, pero kailangan gawin. Wala na raw libre sa mundong ito, pero dito sa Quiapo, iba ang sitwasyon. Kung marunong kang dumiskarte, makakakain ka ng libre. Milagroso raw ang Nazareno ng Quiapo, kaya gabi-gabi dagsa ang mga deboto. Pero ang mga pulubing ito, ibang grasya ang dinadasalan. Pagpatak ng alas 6, binuksan ni San Pedro ang kanyang pinto. Di mo raw kailangan lumakad ng paluhod, may grasya nang ipinamumudmod. Libre ang lugaw dito 3 beses isang araw. Kaya pagdating ng kinaumagahan, pila na naman. Pangilang pila nyo na to? Ngayon pa lang? Ito lang bang pinipilahan nyo? Sa isang araw, 3 beses yan. O yung almusal, tanghalian, Oo. hapunan. Yung kung baga sa kwanla, yung kwan siya, ang sinasabi nila, iba yung kapag nagugutom ka, siyempre kagaya ng mga young ones na walang kinakain. Ang kalahati niyan, yagit. Ang kalahati niyan, hindi, mga gagawin. Ang iba niya, mga magnanakaw. Sa pilang ito ko nakilala si Junior. 10 taong gulang lamang si Junior nang matutunan niya ang diskarteng libre. Ngayon, eksperto na siya. Kabisado ang schedule ng lahat ng feeding session. Pag Sabado, Sabado dito, Luneta, kay ano. Kasi dati yung feeding dito sa may ano, dito sa may Ever, tuwing linggo, may feeding dyan. Minsan dyan ako pupunta sa may simbahan sa Sebastian, sa Malati. Kasi may paliguan dun, tuwing paligo. pero hindi ka ba nahihiya na nanghihingi ka? Hindi man po hindi mo pa akala po pag-iya yun kasi may yun, biyaya po sa biyayang staff yun. Sinamahan namin siya sa isang buong araw ng libreng altanghap. Daming pagbubunga ng buo. Ang bunga ng buo. 1 to 70. Sunod ko, 91 to 100. Alas 5 ng madaling araw, nakapila na kami sa labas ng isang chapel sa Avenida. Isang Catholic Charismatic Group ang sponsor ng feeding ngayong umaga. Sinimulan nito sa isang misa na halos di rin napakinggan dahil almusal lang ang habol ng karamihan. Ang daming pagbubunga ng buo. Ang bunga ng buo. Pero nang oras na ng chibugan,
Basbasan mo rin po, Panginoon, ang pagkain para sa aming pisikal na pangangatawan. Nanawa po, Panginoon, ay maging kalakasan ito, hindi lang po sa 11 to 20. 61 to 70. Sunod po, 91 to 100. Hanggang 300. Nahuli sa pila si Junior. Buti umabot pa siya sa huling rasyon. Dinala ni Junior sa Quiapo ang nadilihensyang grasya. Sa totoo lang, may trabaho naman si Junior. At dapat medyo tap. Barker ng jeep, kumikita siya ng 200 pesos isang araw. So saan mo ginagamit yung pera? Minsan sa bisyo, minsan sa pagkain. Gaano kadalas ka nagra-rugby? Araw-araw po. Magkano naman yung shabu? 200, minsan may 150. 7 taong gulang lang si Junior nang malulong siya sa bisyo. Nung di pa nadidiskubre ang feeding, rugby ang solusyon niya sa gutom. Isang langhap, makakalimutan ng sikmura. May natira pang barya sa bulsa ni Junior, pero di niya ito ginamit pambili ng pagkain. Hira lang po kami kumikita dyan. Tawangan namin ang huli. Pag nahuli ka, dadali ka sa posito. Pag dinala ka sa posito dyan, kailangan may pera kang may hugot ng pera pag piyansa mo. Kaya pagdating ng tanghalian, larga na naman si Junior. Sa liwasang Bonifacio naman kami dinala ng kumakalam niyang sikmura. Sa umaga po nito. Ako po'y lumalapit sa'yo. Isang makasalanan. Rolly, Servito, Alejandro Jeronimo. Ayon sa mga pastor, ilang beses na raw ipinagbawal ng DSWD ang mga ganitong feeding sessions. Maliraw kasi ang itinuturo nito sa mga tao. Nasabi nga namin sa kanila, pag sila ay namalimos, hindi wala naman magbibigay sa kanila dahil sa katawan nila eh. So pag sila ay gutom, ay gagawa sila ng hindi maganda. So, kaya nga yung police dito, tuwan-tuwa sa amin dahil sa in 2 hours time, from 10 to 12, walang krimen. Oras ng hapunan, balik Quiapo si Junior. Ganito lagi ang diskarte ni Junior. Mahigit 15 feeding sessions kasi ang nagaganap sa Maynila araw-araw. Parang karinderyang libre, iba-iba ng putahe. Lunes, may kanin at adobo sa Avenida. Martes, may tanghalian sa Liwasang Bonifacio. Merienda naman sa Intramuros. Miyerkules, may manok at isda sa Espanya, tapos hapunan sa Luneta. Huwebes, may pamerienda ang Methodist Church sa Calao. Hapunan naman ang grasyang hatid ng Ermita Church. Biyernes, 2 putahe ang pwede mong pagpilian, kanin at ulam sa San Sebastian o tinapay at sabaw sa Immaculada sa Espanya. Sabado, almusal sa St. Joseph at tanghalian sa Jesus Ministry sa Taft. Linggo, almusal sa Taft Avenue, tanghalian sa St. Paul at kung di mo trip ang hinanda ng mga madre doon, lumipat ka sa Paco Church, may ulam din doon. Kapag di ka pa nabusog, lakarin hanggang City Hall, may pinamimigay ang mga Koreano. Ano binibigay ng mga Koreano? Hamburger, tsaka simada. Pinakamerienda na namin yun. Lunes hanggang Linggo, mahigit 300 tao ang pumipila sa mga feeding sessions na ito. Iisang tropa, pamilyar na ang mga muka. Si Lola Madonna, si Tisoy na feeling Amboy, si Joel Bakla, si Roger Cuba at marami pang iba. Pagkatapos magtrabaho, mamalimos, dito sila nagsisiesta.
At pagdating ng alas 5, may libreng merienda sa monumento ng mga paring Gumbursa. Yun nga lang, bago mo makuha ang merienda, kailangan mo munang kumanta, sumayaw at magbasa ng Biblia. Walang absent sa tropa, sabog na naman si Junior, pa-English pa rin si Tisoy. Kinausap ko sa isang sulok ang kubang si Mang Rogelio. Sa mga feeding sessions na siya inabutan ng katandaan, nakikita raw niya ang kanyang sarili kay Junior. Ganun din, nasanay rin ako. Dahil, siyempre, kung ano nakikita ko sa kanila, ginagawa ko. Kasi kaysa naman kumuha kami ng masama, nakaw kami, gano'n lang ginagawa namin. Drugs din kayo dati? Nung dati ko, ngayon hindi na. Ngayon hindi na. Bakit? Kaya, mahirap na po eh. Mahirap ng kalagayan namin, nasa bangketa kami. Masarap daw kumain ng libre, pero kahit ganito raw sila, may pangarap pa rin daw siya. Di ba sabi nila kapag ang isang mahirap daw bigyan mo ng pagkain, i-sold na sa pista? Conforme, kasi ang feeding, kung aasa ka rin dyan, wala, hanggang doon ka na lang. Kung may pera ka, di bumili ka para makakain ka. Ano mas gusto Gusto kong- ninyo? Bibigyan kayo ng trabaho, bibigyan kayo libre pagkain? Ako trabaho lang, pag ganun din yun eh. Ah, trabaho? Siyempre po. Ayaw nyo yung libre na pagkain? Hindi. Dalawang klase yun eh. Pagkain, trabaho. Ngayon kung may trabaho ka, pipiliin mo yung trabaho. Kung sa pagkain ka, hanggang pagkain ka na lang. Sa huling araw ng pagsama namin sa grupo, nagtungo kami sa simbahan ng San Sebastian na 12 taon nang nagpapakain ng mga mahihirap. Sa misa, taimtim silang nagdasal. Nang ipasa ang garapon ng donasyon, di ko inisip na may maglalabas sa kanila ng barya. Pero at nang awitin ng ama namin, naramdaman kong tunay silang humihingi ng grasya na higit pa sa pagpuno ng kanilang sikmura. Nung una ayokong kumain kasi kadir. Oo. Tapos, Sanay na rin kami na kumain. Hindi naman nagkakasakit, hindi naman namamatay. Alas 4 ng madaling araw, gising na si Ningning para mamalengke. Pero sa palengkeng kanyang pupuntahan, di kailangan ng pera, walang tindera at lahat ng sangkap, tira-tira. 11 taon nang nakatira sa Payatas si Ningning. Kumikita siya ng 120 pesos kada araw sa pamamasura. Habang namimili ng mapapakinabangan si Ningning, sinusuyod naman ng asawa niyang si June ang mga bagong dating na basura. Imbis na itapon agad sa payatas, isa-isang binubuklat ang mga itim na bag. Lumang gamit na pwede pang pakinabangan, pagkain na medyo nakagatan lang. Ano lang yun, tira ma'am. tira lang talaga. Oo. So, hindi nyo kinukuha yung nakalabas na halimbawa yun, oh. Kailangan kinukuha na ma'am. Hindi nyo kinukuha yun. Bakit? Kasi ano na eh, nadumihan na, tsaka wala nang laman. Tagang buto na po yan, tira. Ah. Pag mga ganito ma'am yan, yung tagang may mga laman pa talaga po yan. Oo. Ganito ang pang-araw-araw na diskarte ng mag-asawang June at Ningning. Bola-bola. Nagsha-shopping sa tira-tira ng iba. Maraming makakain pa rito.
Basta matiisin lang sila, di ba? Minsan may mga crack-crack na itlog. Katulad kanina, dami nila itlog na inuwi. Itlog? Itlog. Itlog ng, ano inuwi nila kanya? Itlog ng pugo. Itlog na puti, di ba? Meron pa nga ako dyan para sa akin naman. Ay, bakit kayo? Kumakain din ako noon. Ano yan? Ito barbecue. Ito yung baka. Chicken. Pagpag ang tawag dito. So, paano yung proseso na... Hugasan po siya. Babandian ng mainit na tubig. So, ilang hugas po, Nay? Bali, pag dalawa. Dalawa. Isang mainit, tsaka isang malamig. Pati mantika nila, galing din daw sa basura. Nung una ayokong kumain kasi kadir. Kadir? Nung una ayokong kumain kasi parang bang, alam ko marami yan, ganun. Oo. Tapos, Sanay na rin kami na kumain. anong nasanay? Sino nagturo sa inyo? Kasi yung iba kumakain, wala namang nangyayari. Di naman nagkakasakit. Hindi naman nagkakasakit, hindi naman namamatay. Wala namang ganun. Oo. Wala namang namatay sa pagpag. 11 taon na silang kumakain ng pagpag. Dati raw bumibili sila ng ulam, pero di raw sumasapat. Pag walang pagpag, budget namin sa isang araw, pera yung baon ng mga bata, 180. 180. Kasama bigas. Yung bigas nga namin, yung murahin lang. Oo. Ganun lang ang bigas namin. Eh, sa 180, ano lang ang mabibiling pagkain nun? Ulam lang, tsaka bigas. Ganun lang. Makatikiman lang sila ng karne. Kaya, ito, nagdadala naman siya pag Tsaka minsan yung mga anak ko din, nagbibilin, papadala ka ng chicken. Ganun. Oo. Pagkatapos ng ilang minuto, luto na ang adobo. O, luto na to. Ayan, luto na. Pwede na siyang kainin. Marami na kaming cellphone. Pagka pinapatrade in lang namin. Tapos yung iba, yung binibigay ko sa mga kamag-anak ko, sa kapatid. Wow, yaman mo naman. Namimigay ka lang ng cellphone. Syempre, alam nila, mayaman ako sa Manila. Simula sa 2 taong gulang, pagpag na ang kinakain ng mga anak ni Ningning. Pero di ba sabi po ng mga doktor, parang delikado daw yung pagpag, magiging daw kasi. Sabi ng doktor. Oo. Kaya nga ayaw ko magpa-check up Kasi malalaman kong madumi, baka hindi na ako kumain ng pagpag. Eh, ikaw po sa basura yung galing? Buhay pa naman kami. Wala pa namang nagkakasakit. Graduate ng kolehiyo si Ningning. BS Education ang tinapos niya. Pero nang di pumasa sa board exams, di na siya nagtuloy at naging basurera na lang. Hindi ko naman papanoorin yung anak ko nang walang kukulangan. Habang tumatagal na nagsasama kami, nagsikap kami kasi may mga anak kami. Masipag ang mag-asawa. Araw-araw nag-uuwi sila ng 320 pesos sa pamilya. Dahil halos wala naman silang gastos sa pagkain, napupunta ang pera sa tubig, kuryente at... 1, 2... Marami na kaming cellphone. Marami nang simulan, marami na kaming cellphone. Pagka pinapatrade in lang namin. Pag kung ano yung bago, i-trade in. Tapos yung iba, yung binibigay ko sa mga kamag-anak ko, sa kapatid. Wow, yaman mo naman. Namimigay ka lang ng cellphone. Syempre, alam nila, mayaman ako sa Manila. Bukod sa cellphone, meron din silang 2 TV at 3 VCD at DVD. Hindi pa ba mas importante yung pagkain kaysa sa TV, sa DVD, gano'n? Importante. Ayun nga, ibig ko sabihin kasi parang bang kawawa naman yung mga anak ko, hindi nila alam kung ano yung DVD.
Naranasan ko kasi talaga nung maliit pa ako, nakikinood lang ako. Naiipit yung kamay ko. Dito kasi wala kaming TV. Kikinood lang kami. Ayoko nang maranasan ng mga anak ko yun. Kawawa naman. Tutok na tutok sa telebisyon ang mga bata habang nilalantakan ng pagpag. Sa simula, hindi ko lubusang maintindihan kung paano naaatim ni Ningning na pakainin ng basura ang kanyang mga anak. Pero sa tabi ng mga TV at DVD, nakita ko ang dingding ng bahay ni Ningning. Lahat ng anak niya ay nag-aaral. Magtatapos na nga ng high school ang kanyang panganay at nag-iipon na sila para sa kolehiyo. Challenge yung pagiging mahirap namin para magsikap para yung mga bata. Hindi naman sila mamulat na, ay, mahirap kami habang buhay, gano'n. Unti-unti, may iba, may pagbabago. Tulad ng ibang ina, walang ibang hiling si Ningning, kundi ang maiparamdam ang komportabling buhay sa mga anak. Edukasyon, telebisyon, at masarap na pagkain, kahit pa sa basura ito nanggaling. Walang taong pinangarap na kumain ng basura. Walang taong pinangarap na umasa sa limos ng iba. Diskarteng libre, diskarteng tira-tira, hindi ko ikakailang sa simula na inis at nagalit rin ako sa kultura ng limos na tila ba umiiral sa kanila. Madaling isisi sa mahihirap ang problema ng kahirapan. Pero sa mundong umiiral ngayon sa mga lansangan, sila nga ba ang tunay na may kasalanan? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.